Yan. Good morning, magandang araw or magandang hapon sa inyong lahat. Kung hapon man ninyo pinapanood itong video na to or kung umaga, magandang araw pa rin. Okay, so ako po si Bong Joshua L. De Castro sa mga hindi po nakakilala sa akin. At so ngayong araw po na ito upang makapagpahinga ang ating minamahal na teacher, si Ma'am Fidelity Basbas. Ako po muna ang magtuturo sa inyo ng lesson ninyo ngayong araw po na ito. Okay? So ang ating lesson po ngayon ay ang kakayahang komunikatibo. Okay? So ano nga ba ang kakayahang komunikatibo? Okay? So para mas maintindihan natin itong kakayahang komunikatibo na ito, magbibigay muna ako ng example. Okay? Kasi 'di ba sa pang-araw-araw na buhay natin, nakikipag-communicate tayo sa mga kausap natin. Nakikipag-communicate tayo sa mga kaibigan natin, sa mga magulang natin, sa mga teachers natin, at sa marami pang mga tao sa paligid natin. Okay? Pero minsan hindi natin naiiwasan na nagkakaroon tayo ng mga problema sa pagkikipag-usap natin sa isa. Minsan hindi tayo nagkakaintindihan, minsan na-offend natin yung kausap natin, or minsan may mga nasasabi tayo ng mga salita na hindi appropriate or hindi tama para sa usapan na yon. Okay? So para maiwasan natin yung mga pagkakamali na yon, kailangan nating matutunan itong kakayahang komunikatibo. Okay? So ayon kay Bell Hathaway Himes, okay, tandaan niyo itong pangalan na ito, Bell Hathaway Himes. Lalabas ito sa may exam ninyo. Okay? So, ayon kay Bell Hathaway Himes is, hindi sapat na alam mo lamang na gamitin yung isang lingwahe sa pagkikipag-usap. Okay? Kailangan alam mong gamitin ito ng tama. Alam mo kung ano yung mga dapat mong sabihin sa mga tamang panahon, sa mga tamang tao, at sa mga tamang mga sitwasyon para hindi ka magkamali sa iyong kinakausap. Okay? So, para ma-perfect natin or para magamit natin ng tama itong kakayahang komunikatibo, hinati siya sa may 5 components. Okay? Pag sinabi natin components, ito yung parang 5 parts niya. Okay? Hinati siya sa may 5. Ang 5 components na ito ng kakayahang komunikatibo ay ang kakayahang gramatika, kakayahang sociolinguistiko, kakayahang pragmatic, kakayahang strategic, at kakayahang diskursal. Okay? So, ano nga ba itong 5 na ito? Ano nga ba yung mga pagkakaiba-iba nila? At ano nga ba yung mga kailangan natin gawin para matutunan natin itong mga ito? So, yun ang mapag-usapan natin ngayong oras na ito. Okay, so, ang una nating pag-uusapan ay itong kakayahang linguistiko or kakayahang gramatika. Okay? Pag sinabi natin kakayahang gramatika, mas nagpo-focus ito sa pagsasalita ng isang tao or pagsasalita mo na naghahatid ng mensahe. Okay? So, itong kakayahang gramatika is ano siya, paano nito? Pag-aaral siya ng 5 na naman na magkakaibang aspeto. Ito yung phonolohiya, syntax, morpholohiya, sematika, at orthographia. Okay? So, dito sa may phonolohiya, ito yung pag-aaral ng palatunugan ng wika. Okay? Pag sinabi natin palatunugan ng wika, nahati yan sa may 2. Okay? Meron tayong segmental at supra-segmental. Okay? So, itong phonolohiya na ito, hindi ko siya masyadong naiintindihan. So, for more details, pakitanong na lang si Ma'am Fidelity. Okay? And dito naman tayo sa may pangalawa. Syntax. Pag sinabi natin syntax, ito yung pag-aaral ng istruktura ng pangungusap. Okay? Pag sinabi natin istruktura ng pangungusap, ito yung pag-aaral ng mga salita. Okay? Kung anong uri ng pangungusap yung gagamitin mo. Kung yung pangungusap ba na yun is para lang magkwento. Yung pangungusap ba na yun para lang mapatawa yung kausap mo. Or kung anong uri ng mga salita yung gagamitin mo doon sa pangungusap na yun. Okay? So, yun yung syntax. Then, pangatlo naman is morpholohiya. Ito naman is kung paano binubuo ang isang salita. Okay? Kung paano mo binubuo yung isang salita. Then, susunod naman is sematika. Sematika, ito yung pag-aaral ng kahulugan ng isang salita or ng ekspresyon. Kasi, maraming mga salita na hindi talaga yung tunog nila
or naaayon sa may sitwasyon yung ibig sabihin nila. For example na lang, yung word na, uy, nagsalita yung maganda. Okay, kung talagang anuin natin yung original na meaning niya, ayon lang doon sa may salita, ano siya, ibig sabihin mo doon, nagsalita yung maganda mong kaklase or maganda mong kaibigan. Okay, pero kung iibahin natin yung sitwasyon, okay, maaaring maging sarcastic yan. Okay, sarcastic, ibig sabihin nun, kabaliktaran nung sinasabi mo na maganda siya. Okay? Yung susunod naman dyan is yung orthographia. Okay? Yun naman is yung wastong pagbabaybay o pagsulat. Okay? Kasi kapag nakikipag-usap tayo, mahalaga yung tono ng sinasabi natin. Okay? Kasi nakaka-apekto rin sa isang usapan yung tono ng pagsasalita natin. Okay? So, yun lamang ang nakalagay sa ating kakayahang gramatika. Okay? Tandaan nyo itong mga sinabi ko ngayon dahil lalabas ito sa exam ninyo. So, sa kakayang gramatika, meron tayong phonolohiya, syntax, morpholohiya, semantika, semantika, at orthographia. Okay? So, next naman is itong socio-linguistiko. Okay? So, pag sinabi natin socio-linguistiko, is ito yung paraan natin ng pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Okay, for example na lang, pagkausap mo yung kaibigan mo, okay, bibisita siya sa may bahay ninyo. Okay, nag-usap kayo, oy friend, bisita ako sa may bahay ninyo. Okay, ganito, ganyan. Gawa tayo ng project, ganito, ganyan. And then, sasabihin mo sa kaibigan mo, sige tanongin ko muna kay Ermats ko kung pwede tayong tumambay sa may bahay, ganito, ganyan. Okay, panoorin din natin si Lodi sa may TV. Okay? So, yung ipag-usap mo sa may kaibigan mo is marami kayong terminologies na ginagamit na kayo lang yung nakakaintindi or mga terminologies na ginagamit na nagiging paraan para mas maintindihan yung isa't isa. Pero pag kinausap mo na si mama mo, ganito mo siya kausapin. Okay? Ma, pwede po ba na dito po kami ng kaibigan kong gumawa ng project and then manonood po kami ng ng TV pagkatapos po namin gumawa ng project. O di ba? Pansinin niyo yung pagkakaiba ng paggamit mo ng ng lingwahe kay mama mo at lingwahe kay kaibigan mo. Okay? So yon yung tumutukoy dito sa may socio-linguistiko. Okay? Okay, so ayon kay Bell Hathaway Himes, okay, meron siyang meron kang mga kailangang isaalang-alang kapag may pag-usap tayo sa isang tao. Okay? At hinati niya ito sa acronym na speaking. Okay? Is speaking. Okay? So yung S-P-E-A-K-I-N at G. Okay? So itong speaking na ito about isang letter is meron siyang ibig sabihin. Okay? Una is setting, lugar. Okay? Saan ka ba nakikipag-usap? Okay? For example na lang, nakikipag-usap ka sa loob ng bahay ninyo. Okay? Pag nakikipag-usap ka sa may loob ng bahay ninyo, okay lang na magtawanan kayo ng malakas. Okay lang na magbiruan kayo na kung ano-anong biruan ninyo dyan. Pero, kapag pumunta ka sa isang simbahan, okay? Example na natin yung simbahan, okay? Pag pumunta ka sa isang simbahan, okay lang ba na tahimik yung lahat tapos ikaw tumatawa ka na ang lakas-lakas? Diba? Pag pupunta ka ba sa isang simbahan, okay lang ba na nagjo-joke ka ng sobrang laya mo na hindi mo na iniintindi yung mga tao na nasa paligid mo? So, hindi. Okay? So, yun yung S natin, which is setting. Okay? Kailangan mong alamin yung lugar bago ka magsalita or bago ka makipag-usap sa isang tao. And then, pangalawa naman is participant. Okay? Yung P is participant. Sino yung kinakausap mo? Okay? Ito na, mahalaga ito kasi hindi sa lahat ng panahon is pare-parehas ng paraan yung pagkikipag-usap mo sa isang tao. Okay? For example na lang, pag kausap mo yung kaklase mo and kausap mo si teacher mo. Okay? Yun na lang yung yun na lang yung gawin natin example kasi lahat naman tayo estudyante. Lahat tayo makaka-relate dito. Pag kausap mo yung kaklase mo, okay, sobrang laya mo sa kanya na pwede mong sabihin sa kanya na, oy, ang pangit mo. O, di ba? Lalo na pag close kayo ng kaklase mo, pwede mong sabihin sa kanya na pangit siya. Pero hindi siya mo-offend kasi close nga kayo. Kasi nga lang, kapag yung teacher mo, sinabihin mo, Sir, ma'am, ang pangit mo. Okay? Tignan natin kung hindi niya kayo sampalin, di ba?
So, yun. Kailangan nating i-consider kung sino yung kausap nating tao para alam natin kung paano natin sila kakausapin. Okay? So, yun yung sa may P, participant. And then, punta naman tayo sa may E, ends. Ends. Or, ano yung dulo, or ano yung paghahantungan ng inyong usapan. Okay? So, marami kasing mga tao na paligoy-ligoy eh. Okay? For example, uy, bes, ang ganda mo. Ganito, ganyan. Oh, ang ganda ng damit mo ngayong araw. Ang ganda ng hair mo. Libre mo nga ako. Oh, di ba? Parang gano'n na lang, di ba? Oh, so, mapapansin natin na yung mga unang sinabi niya is puro compliments. Uy, be, ang ganda mo. Ang ayos ng damit mo ngayon. Pero yung paghahantungan din lang pala nung sasabihin niya is magpapalibre siya. Okay, so yun yung ends na sinasabi natin or dulo ng usapan. Okay? So, kailangan natin i-consider yung dulo ng usapan para alam natin muna kung ano yung sasabihin natin. For example na lang yun, gusto mong magpalibre sa kaibigan mo. So, alam mo naman, sasabihin mo kaagad na di ba, na, uy, bre, libre ka nga. Although maraming gumagamit nun, pero ako kasi, bilang isang professional na buraot, kailangan i-compliment mo muna yung tao. Okay? Para maano muna siya, ma-fluster siya, kumbaga, di ba? So, yan, papagaanin mo muna yung situation bago ka magpapalibre. Okay, so yung point ko doon is magpalibre, pero, sisimulan ko siya sa pag-compliment sa kanya. And then, yung next na letter naman natin is A, which is act sequence. Okay? Same din lang siya nitong ends, na ito yung takbo ng usapan. Okay? So, yung takbo ng usapan, sabi nating takbo ng usapan, paano mo i-move yung from this topic to another topic. Parang yun na lang, yung ginawa kong example kanina, kinomplement ko siya, pinagaan ko yung mood, ginawa ko siyang masaya, and then, tsaka ako nagpalibre sa kanya. Okay? So, doon ko kinontrol yung takbo ng usapan. Okay? So, yun, mahalaga itong act na ito. Act sequence na ito. Okay? Dahil dito, kapag kinonsider mo itong act sequence, i-consider mo ang takbo ng usapan. Okay? The next naman is tong key. Okay? K na tayo. K, which is kiss. Okay? Kiss. Pag sinabi natin kiss, ito yung spell ko na lang yan. Kiss, as in susi. Okay? Pag sinabi natin key, kasi pag sa may kanta, ito yung yung tono ng boses mo. Okay? Katulad nga lang sinabi ko kanina sa pinakaunang part nitong video na ito, mahalaga yung tono ng boses mo sa pakikipag-usap mo sa isang tao. Okay? For example na lang, yung mga word na, yung salita nating mga Pilipino na O. Yung OH na yan. Kapag nag-aalala ka sa isang bata, di ba? Ganun ka. O kaya naman kapag gusto mo lang magsabi ng hi, parang ganon, di ba? 2 letters lang siya, kaso nga lang, marami na siyang pwedeng sabihin sa pamamagitan lang ng tono. For example lang, yung ganon na tono, ibig sabihin, gusto mo siyang patigilin. Okay, pero, 2 letters lang naman yung ginamit natin, OH lang naman. Diba? Pero, alam mo yung pinaparating ko kasi dahil sa may tono ng pagkakasabi ko. And then, susunod naman dito is instrumentalities. Yun na yung I natin. Pag sinabi natin instrumentalities, paano mo ipaparating sa may tao yung gusto mong sabihin. Okay? Kasi ngayon sa modern days natin, marami ng mga paraan para masabi mo yung mensaheng gusto mong sabihin. Okay? Pwede na sa may text, pwede na sa may sulat. Okay? Yung mga nagsusulat ng mga love letter dyan. Alam ko, meron mga nagsusulat ng mga love letter dyan. Okay? Or pwede rin naman sa may chat or sa may video call. Okay, sa may tawag. Okay? So, yun yung tinatawag nating instrumentalities. Anong media yung gagamitin mo para maiparating yung gusto mong mensahe sa kausap mo? Pwedeng text, pwedeng chat, pwedeng video, or pwede rin naman audio message, di ba? Yan. So, yun yung instrumentalities. Pangalawa naman is yung norms or yung paksa. So, ano yung tungkol saan yung pinag-uusapan ninyo? Okay? Kasi hindi naman pwede na nag-uusap kayo tungkol sa may sayaw. Okay? And then, bigla kang magpapasok ng tungkol sa may
evolution. O, di ba? Ano yung connect? Kumbaga, so yun, mahalaga na malaman mo muna kung ano yung pinag-uusapan bago kang makisawsaw, kumbaga. Or malaman mo kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung topic talaga, para alam mo kung ano yung mga sasabihin mo. Okay? Kasi hindi naman pwede na, yun nga, katulad ng example ko kanina, sayaw yung pinag-uusapan ninyo, then bigla kang magpapasok ng topic tungkol sa may evolution. Okay? Na hindi ko naman alam kung totoo talaga. Di ba? So, susunod naman dito is yung genre or diskurso. Okay, itong genre, okay, so, paano mo sinasabi yung mga sinasabi mo, okay? Paano yung pagkakasabi mo? Nagkikwento ka ba? Nagsasalaysay? Or nagtatalumpati? Okay? Kasi kapag nagkikwento ka kasi, pwedeng ano lang pwedeng mga casual words lang yung sabihin mo, yung mga normal lang na words di ba? Or kapag naman nagsasalaysay ka, kailangan medyo formal ka. Okay? Parang na lang itong ginagawa ko sa inyo ngayon, nagsasalaysay ako ng lesson sa inyong lahat. Okay? So, kailangan medyo formal yung pagsasalita ko. Hindi ako gagamit ng mga inside jokes sa aming magkakaibigan dahil kailangan generalize ang aking pagsasalita para makarelate ang lahat. Okay, yun na lang yung pinakaunang example. Yun na lang pinakasimpleng example ko. And then next naman is kung nag-discuss ka ba or nagkikipag-diskusyon. Okay, kapag nagkikipag-away ka, nagkikipag-debate, paano yung pagkikipag-usap mo, di ba? So yun, kaya mahalaga itong genre. Okay, so lagi ninyong tandaan itong synonym ni Bell Hathaway Himes na speaking. S is setting, P is participant, E is end, A is act, K is keys, I for instrumental, N for norms, and G para sa may genre. Okay, so tandaan nyo yan. Lalabas yan sa exam ninyo. Sure ako, kasi lumabas yan sa exam namin. Okay, so ang ating next topic naman is ang pragmatic at strategic. Okay pa, bakit natin pinag-iisa itong dalawa na ito? Okay, dapat talaga dito is magkahiwalay talaga sila dapat na discussion. Pero, itong pragmatic kasi at strategic, magkakonekta itong dalawa na ito. Okay? Parang magkatabi lang sila, kaya pagkasamahin natin sila sa iisang discussion. Okay? Yan, mamaya sa end nitong lesson natin tungkol sa end nitong topic natin tungkol dito sa may pragmatic at strategic, malalaman ninyo kung bakit natin dinidiscuss ito ng magkasama. Okay? So, para mas maintindihan natin itong dalawa na ito, kailangan muna nating intindihin, okay, ang dalawang uri ng komunikasyon. Okay? Pag sinabi natin kasing komunikasyon, meron tayong dalawang uri. Okay? Verbal at di-verbal. Okay? Pag sinabi natin verbal, ito yung ginagamitan natin siya ng ng mga salita. Okay? Ito yung pag nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin, yung syempre gagamitan natin ng mga salita para mas maintindihan nila yung mga sinasabi natin. Meron din tayong di-verbal. Okay? Pag sinabi natin di-verbal, ito yung paraan natin ng pagkikipag-usap or paraan ng pagpaparating ng mensahe na hindi gumagamit ng mga salita. Okay? Maaaring sa pamamagitan ng mga kamay natin, ng mga katawan, ng parte ng katawan natin, or ng ekspresyon ng ating mukha. Okay? Sa komunikasyong di-verbal, okay, so meron tayong ibang pag-aaral dyan. Yung pinakaunang pag-aaral is kinesika or kinesics. Ito yung pag-aaral ng nababurp ako. Okay? So, yan. Pag sinabi natin di-verbal na pakikipag-usap or pakikipag-communicate, merong iba't ibang pag-aaral dyan. Okay? Ang pinakaunang pag-aaral dyan is kinesika. Kinesika or kinesics. Okay? Ito yung pag-aaral ng galaw ng katawan ng tao. Okay? Pag sinabi natin kasing galaw ng katawan ng tao, pag sinabi natin galaw ng katawan ng tao, maraming pwedeng iparating yan. Okay, for example lang, tumuro ako ng ganun.
Di ba? Anong ibig kong sabihin doon? Ibig kong sabihin doon, pag tinuro kong ganun, it's either tumingin ka doon, or ayun oh, parang ganun. For example na lang, ayun, natutulog. Ganon. Di ba? So, yun yung kinesics, pag-aaral ng body language. Pag-aaral ng galaw ng katawan. And then yung next naman is expression ng muka or pictics. Okay, pag sinabi natin expression ng muka, lahat ng parte ng muka natin magka-connect yan. Yung kilay natin, yung mata natin, yung ilong, yung bunganga, yung tainga, hindi ko alam kung anong pwede yung gawin niya sa may tainga, pero most likely dito lang siya sa may muka. Okay, pag kasi sinabi natin ng muka, yan, maraming pwedeng iparating na expression yan. For example, pag galit ka, paano ma-express yung galit mo? Di ba nagsasalubong yung kilay mo? Parang ganun, di ba? Or naman kapag pag masaya ka, di ba? Nakangiti ka. Or kapag gusto mo yung mga tao na magustuhan nila yung mood mo, ngingiti ka. Why? Kasi, ipapakita mo sa may expression ng mukha mo na welcome na kausapin ka nila. O, nakangiti ka. Di ba? Kasi naman yung titingin mo siya. O, di ba? Yun. So, yun. So, dito sa may expression ng mukha or pictics, mahalaga yung bawat galaw ng mukha natin. Bawat galaw ng mata, yung kung gano'n ba kaluwang yung mata mo, kung nakaganon ka ba. Pansin ninyo, kung nakaganito ako, okay lang, di ba? Kasi pa nakaganito ako. O, di ba? Para akong disappointed na tatay. Okay, so yun yung ibig kong sabihin dito sa may pictics or pag-aaral ng expression ng muka. Pangalawa naman is galaw ng mata. Okay? Bakit galaw ng mata? Kasi sa mata pa lang natin, okay, marami nang pwedeng ipakitang expression. Yan, okay? Sabi nga nila, kung gusto mo daw na malaman ang pinagdadaanan ng isang tao, tingnan mo yung mata niya. Kasi ang mata, hindi nakakapagsinungaling. Pwede mong pekihin ang ngiti. Pwede mong pikihin yung galit mo sa may kilay mo. Pero hindi mo mapapeke yung lungkot na nararamdaman mo sa iyong mga mata nung iniwan ka niya. Di ba? Okay, so mapapansin natin kapag naka-drugs ang isang tao, namumula ang kanyang joke lang. So kung papansinin natin kapag malungkot ang isang tao, ano yung mapapansin natin sa mata niya? 'Di ba? Minsan siya, parang matamlay yung mga mata niya, nakatingin sa malayo. O kaya kung sobrang lalang kalungkutan naman nung nararamdaman nila is lumuluha sila. Pero pag nagagalit naman sila, papansin ninyo, yan na, lalabas na yung bombastic side eye dyan, di ba? Yung ganon, o, di ba? Kapag nainis sila sa isang tao, sinaside eye na nila. O, yan. So, mahalaga itong pag-aaraw ng galaw ng mata. Okay? So, yung next naman is itong vocalics. Vocalics or pag-aaral ng tunog. Pag sinabi natin pag-aaral ng tunog, ano pa rin siya? Di-verbal pa rin siya. Okay? For example na lang, yung sut-sut. Okay. Psst. Yung ganon. Di ba alam niyo yun? May sinabi ba akong salita doon? Di ba wala? Pero pagkarinig mo doon, pagkarinig mo yung psst, okay? Mapapalingon ka. Okay? Kasi, yung word na psst, na ganon is, ibig sabihin nun, parang tinatawag ka or sinasaway ka. Or for example na lang yung buntong hininga yung, yung ganon. Di ba? So, yun yung tunog ng disappointment. Tunog ng disappointment. Pag nagbuntong hininga yung isang tao, disappointed siya. Okay? So, wala siyang sinabi na word. Wala akong sinabi na word. Pero alam nyo yung ibig kong sabihin kasi gumawa ako ng tunog na may ibig sabihin. Ganon. So, yun yung vocalics o pag-aaral ng tunog. And then, yung next naman is itong pardama pardama. Next naman is itong pandama o paghawak. Okay, pag sinabi natin kasing pandama or paghawak, ito yung pagpaparating natin ng mensahe ayon sa paghawak natin sa isang tao. For example na, pag malungkot yung isang kaibigan natin, paano natin siya i-comfort? Di ba tatapikin natin yung likod niya? Di ba? Okay, so, yun yung tinatawag natin na pandama or paghawak na meron na sa English is haptics. Okay, so pag-aaral sa paghawak ng isang tao. Pero
dito sa may haptics na ito, kailangan natin mag-ingat dito. Okay? Kasi kung hindi tayo mag-iingat dito at gagamitin natin itong haptics na ito sa lahat ng tao kahit hindi natin sila ka-close, okay, maaaring maging sign ito ng kabastusan or maging sign ito ng disrespect sa kanila. For example na lang, bigla mong inakbayan yung tao na hindi mo kilala. O, di ba? Magmumukha kang bastos kasi hindi mo siya kilala, ba't mo siya inakbayan? Di ba? Pero kung yung kaibigan mo naman yung aakbayan mo, okay, yung jowa mo, yung aakbayan mo, okay lang kasi close kayo. Okay? So, yun. So, kailangan nating mag-ingat sa paggamit nitong haptics na ito or pandama or paghawa. Okay? Yung last naman dito is space. Espasyo. Okay? Ang space between sa dalawang tao is maraming pwedeng ibig sabihin yan. Okay? So, ayon sa pag-aaral, okay, merong merong mga range yan. Pag sinabi natin mga range, kapag kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Pag yung pagkalapit nila sa may isa't isa, for example, nakaupo sila, and then yung lapit nila sa isa't isa is magkadikit or between 1.5 feet is yan? Intimate. Pag sinabi natin intimate, talagang close silang dalawa. Okay? Pero pag naman yan, pag 1.5 feet to 4 feet, personal. Ibig sabihin, parang magkakilala lang sila, pero hindi sila ganun ka-close, ganun. Okay? And then pag naman, pag 4 to 12 feet, yan na yung social distancing. It's either nanghihinala ka na may COVID yung yung kasulubong mo, or hindi mo talaga siya kilala. And then yung next naman, yung last naman dito sa may pag-aaral ng di-verbal is ito, chronemics o pag-aaral tungkol sa oras. Okay? Kasi kapag kausap kasi natin ang isang tao, okay, mahalaga din yung oras. Yung oras kung anong time natin sila kinakausap. Okay? For example, kakausapin mo yung isang tao ng desperas ng gabi. Okay? This oras ng gabi, ganun. Alas 12, ganun. Tapos nag-reply siya sa'yo. Ibig sabihin, it's either mahalaga yung pinag-uusap, yung sasabihin mo talaga sa kanya, or close kayo nung tao na kausap mo. Kasi kayo din naman, di ba, kung hindi kayo close nung tao na tinawagan kayo ng alas 12 ng gabi, sasagutin nyo ba? Di ba? Hindi. So, yung ganun. So, mahalaga din ang pag-aaral ng oras. Okay? So, ngayon, ang tanong siguro ninyo, bakit magkasama itong pragmatic at strategic na pinagdi-discuss natin ngayon? Ano yung connection nila dito sa may di-verbal na pag-aaral? Okay? Pag sinabi kasi natin pragmatic, ito ay nakafocus sa tumatanggap ng mensahe. For example na lang, nagsasabi siya ng mensahe sa akin, and then ako yung tumatanggap. Iniintindi ko yung bawat expression niya. Okay? Bawat tono ng kanyang pananalita, bawat galaw ng kanyang katawan, bawat expression ng kanyang muka. Okay? So yun, mahalaga ito sa pragmatic, itong di-verbal na komunikasyon, para maintindihan ko yung sinasabi ng kausap ko. Okay? And then, dito naman sa may strategic, okay, pag sinabi natin strategic, okay, nakapokus ito sa nagsasalita. Okay? Kaya mahalaga din sa may nagsasalita na matutunan niya itong di-verbal na pananalita para maiparating niya sa kausap niya yung mensahe ayon sa kanyang pangangatawan, sa galaw ng katawan, ayon sa kanyang expression ng muka, galaw ng mata, tono ng boses, at marami pang iba. Okay? So, yun lamang po ang ating pragmatic at strategic. Okay, so, dadako na po tayo sa ating huling yugto ng discussion natin, which is itong discorsal. Okay? Pag sinabi natin discorsal, ito yung pag-uugnay ng mga serye ng mga salita sa isang pangungusap upang makabuo ng isang teksto. Okay? Dito na. Okay? Ito yung paraan ng pagkukonekta ng mga informasyon sa isang sentence para makabuo ka ng isang magandang teksto or magandang kwento or kung ano man yung gusto mong iparating sa isang tao. Okay? So, dito sa may discorsal, meron itong tatlong antas. Okay? Una is itong intrapersonal. Okay? Ito yung sarili mong isipan. Pangalawa naman is interpersonal.
ito yung kapag kausap mo na yung dalawa or maliit na grupo ng mga tao. And then, yung pangatlo naman is pampubliko. Pampubliko, okay, na pagsasalita. Ito na yung kapag kausap mo ay maraming tao. For example na lang, nagsasalita ka sa may stage, o kaya nagtuturo ka sa may harapan ng classroom, o kaya naman ay nag-i-speech ka sa harap ng maraming tao. So, ito yung pampubliko. Okay? Pero ngayong modern times na, merong tatlo din na nadagdag. Ito yung media. Ito yung media, organizational, at intercultural. Okay, dito sa may media, ito yung yung social media. Okay, so kung gumagamit ka ba ng YouTube para iparating yung mga gusto mong sabihin, or organizational, ito yung kalimitang nagagamit kapag merong mga seminars or merong mga pagpupulong. Okay, and then susunod naman is intercultural. Ito katulad na lang ng ASEAN Summit, ganon, okay? Pag sinabi nating diskursal, okay, ito yung pagkukonekta ng mga sinasabi mo sa isang paragraph, okay? Bakit mahalagang mapagkonekta mo yung mga sinasabi mo sa isang kwento? O kaya mapagkonekta mo yung sinasabi mo sa isang pangungusap. Okay, bakit mahalaga ito? Okay, para mas maintindihan ninyo, ito yung example ko. Okay? May sasabihin ako sa inyong isang kataga ngayong umaga na ito, and then sasabihin niyo kung ano yung comment ninyo doon. Okay? So, itong kataga na ito is ganito. Ang pag-ibig ay parang lobo. Dahil kapag pumutok ang kape, papait ang dagat. Ang gulo, di ba? So, yun. Kasi hindi ko siya ginamitan ng diskursal. Kung mapansinin natin dito sa may kataga na ito, walang connection yung mga salita na sinabi ko. Why? Kasi hindi ko siya ginamitan ng diskursal eh. Okay? So, mahalaga itong diskursal na ito para maiparating natin na maayos yung sinasabi natin kasi kailangan nating mapagkonekta lahat ng mga sinasabi natin or lahat ng mga salita sa isang sentence. Okay? And then next naman is gamitin ko siyang diskursal. Okay, ganito. Hindi masamang maging pangit dahil mas pangit maging di ba? Hindi masamang maging pangit dahil mas pangit maging masama. Okay? For example na lang yun, hindi masamang maging pangit dahil mas pangit maging masama. Okay? Kung pabasahin nyo siya ng mabuti, maiintindihan nyo siya kasi magkakakonekta yung mga salita na ginagamit ko. Ginamitan ko siya ng dahil. Okay, na ginagamit dyan na pang-connecta ng mga words. Okay? At pupamansin natin, it makes sense. Okay? Kasi ginamitan ko siya ng diskursal. Okay? So, yun. Yun yung kahalagahan ng diskursal sa ating kakayahang komunikatibo. Okay, so yun. Tandaan po ninyo lahat ng ating mga na-discuss ngayong 40 minutes na ito or 30 minutes man kung kung naaayon sa aking pagkaka-edit. At dahil lalabas po ito sa exam ninyo, tandaan po ninyo. Yan lamang po. Bye-bye!